Mahiya ka. Mahiya ka sa pagiging announcer lang. Kung magaling ka at totoo ka, ipakita mo yung bangko mo kung totoong kumikita ka. Kasi kung kumikita ka, wala ka sa tinatayuan mo ngayon. Dapat meron kang malaking bahay na ipinagmamalaki, na may nakikita kami. Sabi namin, oh wow. Cuadro alas sinabing hindi nila kayang bilhin, Casimero kinumpirma ang paparating na laban at $100 lang daw ang professional fee bilang announcer. Una sa mga balitang boxing ay ang lalim ng hugot ni Casimero, parang may pinatatamaan sa kanyang post na isang promoter na involved sa bentahan o fight fixing. Naniniwala ba kayo na may ganoong galawan sa boxing at sino kaya at tinukoy nito? Meanwhile, nasa isang panayam ni Kuyang Joseph kay Coach Jason ay kanyang sinabi na kalma lang mga supporters dahil may laban na si Cuadro Alas. Dagdag pa ni Kuya Lods na bago matapos ang taong 2025 ay makikita na natin muli si Champ Casimero sa itaas ng lona. May laban na tayo, kuya. Dapat na tayo, relax na tayo. Hintay na lang tayo kung ano mang madagdag sa update. Hindi magtapos, sasabihin ko sa inyo, hindi magtapos yung taon na to. Makikita nyo si Cuadro Alas sa ibabaw ng luna. Sa huling balita ay na-dose of his own medicine si Silver Voice sa kamay ni Kuyang Joseph. Common knowledge na ng lahat na itong si tagatahol ng kabilang kampo ay panay papansin at banat sa magkapatid na umabot pa sa panlalait, kaya rest back ni Kuyang Joseph. Naipakita ni SV ang laman ng kanyang bangko at huwag ipagmalaki ang USD sa kung ang rason sa paglipad ay dahil sa pag-awit ng anak at hindi dahil sa boxing event. Isipin nyo yung hari ng fake news na yan, yung butiki na yan. Yep. Yung may laban si Tata, namamayag. Yep. Sabi niyan, gago na yan. Si Tata may kaso, si Tata rapist, si Tata hindi makakauwi. Pagdating sa airport, may humaharang. Pagdating sa Amerika, may haharang. Pagdating sa Mexico, may haharang. Saan siya uwi? Sa ere? Totoo ba nangyari? Uy, si Trix yan, dito na. Totoo ba nangyari? Ano nangyari ng iningay niya? Na magkapatid si Tata may kaso, na bawal umuwi. At meron daw tao o hindi rin makakauwi dahil may nag-aabang sa immigration. Totoo ba yun? No? Ari nga ng fake news at ari ng toxic eh. Kaya, alam na this guys, kapag maingay si SB, may laban si Champ. Yan na po yung sabi pangitain. Kaya alam nyo, maingay siya kasi may laban si Champ at siya po talaga umiiyak. Oo, hindi ako nakakalimot sa mga kabubuan ng tao na to. Okay? Hindi ako nakakalimot sa sinungalingan ng ginawa niya. Kayo, anong hindi nyo nalimutan sa katarantaduhan ng tao na to? Doon sa kabila, kasama ng luga, nagpa-plastika na lang sila. Nagpapakalat pa, may bagong promoter na raw para lang maging relevant. Hindi naman May bagong promoter para maging relevant. Yan ang gusto ko. Documented. Di ba? pangalanan. Hindi ang pangalanan. Ayan ha. Psychological problem si Kuya Lods. Psychological problem. Sagutin ko lahat yan. Ano pa? The World Champ, abang-abang lang kayo guys, may laban. Abang-abang. Okay. Di ba yun na mag-abang kaysa walang inaabangan? Okay. Gulo ka. Pati yung pagmamayabang mo na makakuha ng 10 years visa sa Amerika. May visa nga siya. Hindi niya naman kayang pangatawanan mag-stay rito. Maski i-sacrifice niya mag-isa. Or maski isama niya buong pamilya na rito. Para Masyal man lang. or kumastos at masyal man lang. Yeah. Katulad kanina, nag-post ka ng picture, kasama mo pa ng pamilya mo. Pinakain mo pizza. Utang mo. Bigyan mo ng konting magandang proteina. Pizza. Maski ayaw ng misis mo yan, bigyan mo proteina anak mo. Pizza ka lang. Pasalamat ka nga, may pamilya ka pang pwede ipagmayabang sa picture eh. Pansinin mo kung wala ni pamilya mo, wala ka na ipagmamayabang, di ba? Pansinin mo sarili mo. Ano ipagmamayabang mo? Yung pag-rap? Ilang rapper dyan na magaling, na hindi halos kumikita ng pera? Ano yung edukasyon mo? Na ano ka? Na artista, teacher. Baka isipin mo, mas marami pang teacher na mas magaling sa'yo.
Isipin mo, ano pang meron ka na magaling? Na tingin mo, meron ka. Wala na. Kotse. Tanga. Pasalamat ka, may natitira kang pamilya. Yan na lang ang meron ka. Wala ka ng kasimero. Wala ka ng boxer na pwedeng ipagmayabang. Wala ka ng ipagmayabang sa social media. Kahit sinong boxer pa yan. Kasi wala ka doon. At nandito ka. Or nandiyan ka sa Pilipinas. Hindi ko makita yung tinatawag na katotohanan sa iyo. Minsan gumagamit ka pa ng inggit yung word na yan. Ano ba pwede pagkainggitan sa iyo? Ang kinainggitan na namin sa iyo, marunong kang umalaga ng pamilya mo. At yun na lang meron ka Pero yung mag-alaga ng boxer, yung maging totoong magandang boses na announcer, or yung totoong magandang pagkatao, maski nga mukha lahat nun wala ka. Matagal na po yung supporter ng Philippine Boxing. Alam ni Ma'am MJ din kung ano po yung job description ko sa Job description, announcer? Ano kinikita ng announcer? Alam mo magkano kinikita ng announcer? $100 per event. $100 per event. Okay. Ilan mo nakakaya ka? Dapat, galingan mo pa. Pakainin yung pamilya mo. Hindi lang pagiging announcer. Okay? Mahiya ka. Mahiya ka sa pagiging announcer lang. Kung magaling ka at totoo ka, ipakita mo yung bangko mo kung totoong kumikita ka. Kasi kung kumikita ka, wala ka sa tinatayuan mo ngayon. Dapat meron kang malaking bahay na ipinagmamalaki, na may nakikita kami. Sabi namin, oh wow, ganda naman ang bahay niya. Diba? Wala kami makita Masyado kami focus hanggang kotse ilang kami nakafocus. Diba? Tandaan mo, Silver Boys, pasalamat ka, may pamilya ka na natitira na meron ka pang pwedeng ipagmayabang. Okay? Kasi mismo yung ser-ser mo, wala ka sa Amerika. Naiwan ka na ng mga Pilipino boxer na ipinagmamayabang mo sa Pilipinas. Ganyang katama. Magpakita sa social media na ikaw ay napag-iwanan. Mukhang nilaglag siya ng kanyang sersyal. MP Promotions, kay Sir Shan. Alam po niya. Paser-ser ka dyan? Bakit bukas pakitin yung share mo dyan sa StreamYard mo? Pustahan tayo, hindi mo kaya. Pero pag umakyat yan, may sasabihin ako sa iyo. Subukan mo. Alam niya po yan. So, hindi po kami, di ba? Hindi po yung totoong business ng boxing. Totoong business. Businessman ka? Tingnan mo yung tsura mo. Mukha kang baklang naglilinis ng mga buhok sa salon. Ikaw yung baklang naglilinis ng buhok, naglilinis sa salon. Tingnan mo yung tsura mo. O siguro sabihin natin isa kang bakla na nasa salon. Tingnan mo yung kulangot mo. Mismong kulangot mo, ayaw mong tanggalin sa mukha mo. Ang laki-laki ng kulangot mo, sabi mo, dami mong pera, ayaw mong tanggalin yung kulangot sa mukha mo. Ang job description ng bawat isa. Hindi ho ba? Naiintindihan po namin kung ano po yung mga trabahong kailangan namin gawin. Trabaho. Ano ba trabaho talaga? Ang nakita ko na trabaho mo, manira kay tata. Kasi ikaw, ang grupo mo, kasama ng ser-ser mo, ay na-exitan. Nagamit ni Punas. Hindi ako. Kaya huwag kayo magalit sa akin. Hindi ako nagtakas dyan. Okay? Hindi ako nagtakas dyan. Uulitin ko yan. At pasalamat siya. May anak siya na marunong kumanta at ginamit niya yung anak niya para makapag-Amerika ulit. Tapos ipagmamayabang mo ang 10 years mong visa sa Amerika.
Huwag ka magmayabang. Dapat magpasalamat ka lang. Kasi yung yabang mo, hindi mo kayang pangatawanan yung yabang mo kung hanggang saan. Niyayabang mo, hanggang dyan ka lang sa visa. Eh di ikaw ang boy visa. Tingnan mo sarili mo. Ipinagmamayabang mo na may 10 years kang visa. Eh di ikaw ang boy visa. Si Jason nga walang pakialam sa visa eh. Tingnan mo sarili mo. Ikaw ang literal na kailangan ng boy visa. Ha? Di ba? Tingnan nyo. Tingnan nyo ang nagsasalita versus sa nakikinabang sa visa. Kasi pwede naman umalis yung sarili niyang anak eh. Yan pala naman, di ba?